Kalunos-lunos ang sinapit ng isang Pilipinang nagtrabaho sa Abu Dhabi dahil umano sa pambubugbog kay Marites Lozano ng kanyang mga amo. Na-stroke ito at tuluyan siyang namatay. Nakatutok si Salima Refran. Anong ginawa sa'yo? Tinutuktukan ka? Tuktukan, bugbog sarado sa ulo. Sa ulo sila tumitirap sa akin. Hindi talaga makayot na. Kuha ito ng mga kapwa niya OFW kay Marites Lozano noong April 4 sa accommodation house ng Marbco Recruitment sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Binawi siya ng agency dahil sa pamubugbog ng kanyang mag-asawang amo. Sa video, kitang namamaga at nangingitim sa mga pasa ang mukha ni Marites. Yung babae, bagong panganak, alam mo, bugbog sarado talaga ako. Talagang minus-nus ako sa mga sakit. Parang sigaw ko ng sigaw kaya. Tapos ang lalaki naman, hindi nalagyan ng yung anak niya ng ayun yung parang basa dito sa loob. Alam mo, pumunta siya doon sa banyo, inano ako ng sinturon. Sa videong ito, huli na palang makikitang malakas pa si Marites. Hindi talaga siya mapatawad ng hayop niya. Kinabukasan, nagsimula na manghina si Marites. Hindi na maikilos ang katawan. Inaalagaan na lang siya ng mga kababayan. Bakas sa kanyang muka, ang hirap na dinanas. April 7, isinugod siya sa Sheikh Khalifa Medical City. Ilang araw matapos makomatose, idineklara siyang brain dead. April 14, pumanaw si Marites dahil sa stroke. Ang mga video at litrato ibinigay sa kanyang pamilya ng isang nagmalasakit na OFW. Masakit para sa mga kaanak ni Marites na makita ang kalunos-lunos na sitwasyon niya. May mga tusok po siya ng karayom sa kamay, may mga pasa po siya kasi hindi na po siya makabihis, hindi na rin po makapunta ng CR. Hindi na maintindihan kung bakit ganun ang nangyari sa kanya dahil napakalakas ng kapatid ko bago umalis dito. Namatay noong 1 taon ang asawa ni Marites, kaya nagpursige siya mag-domestic helper para masuportahan ang 13 gulang na anak na babae sa Iloilo. Dumulog sa opisina ni Vice President Jejo Marbinay ang mga kaanak ni Marites. Hindi lang natin malaman kung bakit hindi nakaabot itong pangyayari ito nung mga nangyayari pa. Maintindihan natin yun. Iba naman natatakot. O baka madagdagan pa ng gulpe. Hahabulin pa rin natin yung agency. Saan man naroon yung kapatid ko, hindi kami susuko, ilalaban namin siya hanggang sa makamtan namin yung katarungan na dapat para sa kanya. Dahil isang dokumentadong OFW, isasaayos na lang ang mga papel ni Marites para makuha mga benepisyo nito. Pinoproseso na rin ng embahada natin sa Abu Dhabi ang pagpapauwi sa labi ni Marites. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.